Malapit na ang ikatlong window ng FIBA Asia Cup qualifiers para sa taon na ito. At dito na rin ang magiging huling window para sa qualifiers ng FIBA Asia Cup ngayong taon. As we enter the third window ng qualifiers, makikita natin ang mga pagbabago sa rankings ng mga bansa sa Asia. Pero bago tayo magsimula, linawin ko lang na may pagkakaiba ang power rankings sa official FIBA Asia Rankings. Basically, ang FIBA Asia Rankings ay opisyal at nakabatay sa mga resulta ng mga international competitions tulad ng FIBA Asia Cup at ng World Cup qualifiers. Ang power rankings naman ay subjective at mas naatutok sa kasalukuyang performance at lakas ng mga teams ayon sa mga eksperto at analyst. Simulan na natin sa mga bansang nasa pinakamalalim ng power rankings. Sa ika-24 sa pwesto, andyan ang Hong Kong. Walang duda dahil winless pa ang koponan na ito. May 0 wins and 4 na talo. At sa susunod na third window, makakalaban nila ang New Zealand at Chinese Taipei. Mga koponan na masasabing dehado sila laban sa dalawang team na ito. Sa ika-23 na pwesto naman ay ang Mongolia at katulad ng Hong Kong, winless pa rin ang team na ito sa qualifiers. At sa paparating na third window, makakaharap nila ang Guam, isang koponan na puno ng mga Western players at mayroon pang Jericho Cruz. Kasama rin sa kanilang schedule ang Japan, isang team na may napakalaking lineup at very talented. Dumako naman tayo sa ika-22, ang Indonesia. Hindi pa rin sila nakakapanalo. May 0 wins at 4 na talo na sa ngayon. At sa susunod nilang mga laban, kanila pang kakaharapin ang Australia at South Korea. Parehong malalakas na team sa kanilang bracket. Sa ika-21 na pwesto naman ay ang United Arab Emirates o ang UAE. May isa na silang panalo at 3 talo. Ngunit ang kanilang mga laban sa third window ay matindi. Makakalaban nila ang Syria na may chance naman silang manalo. Pero sa kanilang ikalawang laban ay kontra sa powerhouse team na Lebanon. Sa ika-20th na pwesto naman ay ang Syria. Bumaba sila ng isang pwesto mula sa nakaraang window dahil nagkaroon sila ng winless performance sa kanilang mga laban noong ikalawang window ng qualifiers. Samantala, nasa ika-19th naman ang Palestine na bumaba mula ika-18th na pwesto. At isa sa mga dahilan ay ang kanilang 0-4 win-loss record na nagbigay daan sa kanilang pagbaba sa power rankings. Sa ika-18th naman ay ang Iraq at katulad ng Palestine, bumaba sila ng isang pwesto mula sa kanilang nakaraang pwesto na ika-17th. At ang kanilang record, 0-4. Pumunta naman tayo sa ika-17th, ang Kazakhstan. Kasalukuyan mayroong 2 wins and 2 losses na record at -6 naman sa power rankings. Ang kanilang mga susunod na laban ay kontra sa Qatar at sa Iran. Sa ika-16th naman ay ang Bahrain na bumaba ng 3 pwesto mula sa kanilang dating pwesto. Bagamat maganda ang kanilang standing sa bracket kung saan sila ay pumapangalwa. Yun nga lang may posibilidad yan na bumagsak lalo na at napakalakas ng kanilang mga susunod na kalaban. Sa ika-15th naman ay ang koponan ni Jericho Cruz, ang Guam. Ang koponan na ito ay may 1 win at 3 losses na record at nananatiling hindi tumaas o either bumaba sa kanilang power rankings. Ang kanilang makakalaban sa susunod na third window ay ang China at ang Mongolia. Sa 14th naman ay ang Thailand na hindi rin tumaas at hindi rin bumaba sa pwesto. Gayunpaman sa third window, ito ay kanilang magiging pinaka o isa sa kanilang magiging malaking pagsubok dahil kanilang kakaharapin ang 2 powerhouses team sa Asia
ang Australia at ang South Korea. Sa ika-13th naman ay ang India na tumaas ng 7 pwesto mula ika-20th to 13th. Ngunit tulad ng iba, hindi rin sila ligtas sa matinding laban sa paparating na third window dahil Iran at Qatar ang kanilang kakaharapin. Sa ika-12 naman ay ang Chinese Taipei na walang paggalaw sa rankings. Bagamat may 1 win at 3 losses sila, may pagkakataon silang umangat dahil ang kanilang huling laban sa third window ay kontra sa Hong Kong. Yun nga lang, makakalaban din nila dyan ay ang Gilas Pilipinas. At 11th naman ay ang Iran na bumaba ng 2 pwesto. Ang kanilang pagkatalo sa Qatar noong nakaraang window na isang close match ay naging malaking dahilan sa pagbaba nila sa rankings. Sa kabilang banda, pumunta naman tayo sa top 10. Sa ika-10 ay ang Qatar. Tumaas ng 6 na pwesto mula ika-16th. Ang kanilang performance sa ikalawang window kung saan kanilang inisweep ang mga laban ay naging malaking dahilan sa kanilang pag-angat sa rankings, including yung kanilang outstanding win and performance against Iran. Sa ika-9 naman na pwesto ay ang Saudi Arabia na tumaas ng 1 pwesto sa rankings. May 3 wins and 1 loss record at mukhang magiging maganda pa ang kanilang performance papuntang third window. Sa ika-8 naman ay ang South Korea na bumaba ng 1 pwesto at mayroong 2 wins and 2 losses record. Pero may malaking posibilidad na sila'y umangat pa dyan, depende sa kanilang magiging sunod na laban kontra sa Thailand at Indonesia. Ika-7 naman ay ang New Zealand, isang team na kakaharapin din ng Gilas Pilipinas this coming third window. Samantala, bumaba ng 2 pwesto ang team na ito mula 5th to 7th at matapos nilang matalo sa Gilas noong nakaraang window, masasabing naghahanap sila ng pagkakataon na bumawi sa kanilang performance. Sa ika-6 naman ay ang Jordan na wala pang talo at may perfect 4-0 record sa qualifiers. Malakas ang koponan na ito at isang malaking contender sa mga susunod na laban nila. Ang sunod naman ay ang China na tumaas ng 3 pwesto mula 8th to 5th. 3 wins and 1 loss record ang kanilang kasalukuyan at mukhang patuloy pa na gaganda ang kanilang performance na yan for their third window. Pumunta naman tayo sa ika-4 na pwesto, ang Japan. Bumaba sila ng 1 pwesto mula sa dating ika-3. Pero basically due to point margin lang yon. Kasi sila pa rin naman ang nangunguna sa kanilang bracket at mayroong perfect 4 wins and 0 losses na record. At third spot naman ay ang Lebanon, isang dominant team din na may perfect pang 4-0 win-loss record. Ang kanilang 4 sa bracket ay patunay ng kanilang lakas at isa sa mga koponan na magiging kalaban ng Gilas Pilipinas sa paparating na Doha Pocket Tournament. Sa atin namang number 1, walang iba kundi ang Australia. At siguro naman hindi na yon questionable kung bakit sila ang nangunguna sa power rankings ngayon. Ito'y sa kabila ng kanilang matinding lineup at performance na pinapakita sa qualifiers. At syempre, hindi mawawala ang ating mga pambato, ang Gilas Pilipinas. Ang Gilas ay kasalukuyang nasa second spot ng power rankings at may perfect din na 4-0 record sa kanilang bracket. At bagamat may mga na-injured na player sa kanilang lineup, patuloy lang ang tiwala ni Coach Tim Cone sa kanilang bagong set ng players. Lalo na technically 2 players lang naman ang nawala. Yun nga lang ang mabigat kasi doon ay isa si Kai Sotto doon. Anyways, kahit na may mga nawalang players sa lineup ng Gilas coming sa third window, may mga nagbabalik din naman. Ang tulad nila Jamie Malonzo at si AJ Edu. Samantala, pagdating naman sa schedule nitong Gilas Pilipinas for this upcoming third window, sa Pebrero 20 ay kontra sa Chinese Taipei at ang inaabangan ng lahat
ay ang rematch nila against New Zealand sa Pebrero 23. Kaya patuloy lang natin suportahan ng Gilas sa kanilang mga laban sa third window.